ngayon, siguro magtatanong kayo, nandito na naman si Batanggenya Americana sa kanyang munting kusina. Ano ba ang lulutuin na naman ni Batanggenya Americana? 2 araw akong hindi nagluto kasi ang kinain ng asawa ko ay cereal. Cereal ang kinain namin. So by the way, sabi ko naman sa inyo, ang paborito ng asawa ko ay dapat ay laging mayroon tayong meat. Ano? So, ako kasi minsan lang, hindi ako masyado sa karne. Kumusta na ba ang aking mga followers? At salamat po at naway paggabayan kayo ng Panginoon Diyos kung nasaan man kayo, ano? Alam ko po sa Pilipinas ay gabi ngayon, pero sa ibang lugar ay kahit dito sa US ay iba-iba rin ang oras. Ganito lang ho ang buhay ko dahil ako ay plain housewife. Ako isang may bahay lang, so ito lang ang aking mga routine. Sa labas. So, ito lang po ang trabaho ni Batanggenya Americana. Baka sa isang taon, balik trabaho na ulit po ako. Naiinip din po kasi ako. Kaya, ano lang ho, lagi tayo magpapasalamat sa Diyos dahil tayo ay binibigyan lagi ng kalakasan. Kaya ako, paggising pa lang sa umaga, Hallelujah Lord! Thank you so much. Ganun lang ho talaga dapat. Dapat tayo ay lagi magpapasalamat sa may kapal. Ano ho? Kasi, siya lang talaga ho ang lumalang sa atin. At siya lang po ang nagbibigay ng kalakasan ng lahat ng meron tayo dito sa ating buhay. So, habang niluluto natin to, pinainit ko na ho itong aking isang kalan at itong isang kalan pa. Ano ho? So, yan. So, habang niluluto ho natin to, naman ho tayo dahil last time mo hindi ko ho na ipakita kung paano ko ba ginagawa yung French toast. Pero ngayon ho, papakita ko ho kung ano ba ang mga sangkap na ginagamit ko. So, mag-umpisa ho tayo sa, maglalagay ho tayo dito ng isang itlog. Ito hong itlog na ito ay galing pa sa aking chicken coop. Kaya araw-araw ho ang itlog ko ay fresh. Tsaka hindi ko nila itatanong, dito sa bahay, walang nasasayang na mga crop ko dito sa kusina ko. Kasi ho, ginagawa ko silang mga pang-fertilizer. Kahit ko yung mga balat ng mga saging, balat ng mga gulay-gulay. At saka ho ito ho yung hugasan ko. Kailangan hugasan para hindi ko makontaminate. Ano ho? At patutuyuin ko ho, at pag marami na ho sila, i-grind ko ho, at hayaan nyo, ipapakita ko paano ko ba ginagawang fertilizer. Sa susunod ho, dati ho, nakagawa na ako ng video about ho sa paggagawa nito. Ano ho, basta lagi ho subaybayan si Batanggenya Americana at marami pa ho kayong matututunan sa akin. At salamat ho ng marami, at yun lagi ho masasabi ko. So, nalagyan na ho natin ng isang itlog. Lagyan natin ho ng cinnamon. Depende ho sa, ako ho kasi gusto ko medyo marami-rami. Yun ay preference nyo, ano ho. Pero pwede ho lagyan nyo ng 1 teaspoon. Huwag ho masyadong pakakaramihan kasi papait ko. Bago ho, lalagyan natin ng vanilla. Kaunti, isang patak lang ho. Yan. Bago, pag na ano na ho natin, mix lang muna natin ho. Mix lang ho. Ayan. So, i-mix muna natin po. Ayan. Bago ho tayo ay maglalagay ng fresh milk o pwede hong evaporated milk. Ano ho? Napakasarap po nito at ito ho isa sa paborito ng asawa ko.
2 kutsara lang ho ilalagay ko. Halo-haloin lang ho natin. Kung gusto niyo ho ng medyo matamis, pwede ho niyo lagyan ng honey, pwede ho niyo lagyan ng maple syrup, at saka yun hong pancake syrup. Pero ako ho, ang ginagawa ko ay lulutuin ko muna ho ang tinapay bago ko ho siya lalagyan ng maple. Bago itong asawa ko, pagkakakainin na, saka siya gagamit ng pancake syrup. Itago ko muna po ito. Yan. So, yan ho. Napakasimple lang po. Yan ho. Huwag niyong pakakaramihan ng gatas. Kasi ho, bali ho ang magagawa dito at saka 3 tinapay. Ano ho? Yan ho. So, ganyan ang itsura niya. Ayan. Ayan, tinapay ho. Ang bali ho, ang magagawa ho dito sa solution na ginawa ko ay 3 ho. Kasi ho minsan may tinapay na masyadong makapal, ano ho. Pero kami ho, manipis lang, sarali ho ang aming tinapay. Siya, bago ngayon ho, ang kailangan pa natin ay butter. Sabi ko nga sa inyo, maliit ang aking kusina, kaya ang hirap na hirap po akong ilabas lahat ng aking mga kailangan. So, basta tinuturo ko isa-isa sa inyo. Ano ho? So, harina, lutuin na natin ho, papakita ko sa inyo. Atin mo na kung babalikin itong bacon. Bali, 3 lang itong niluto ko. Yan ha. Ito ba? Oh, yummy. Pero yan ho ay very, ano ho. Ako naman ho, walang problema sa health. Ano ho, nag-iingat lang ho tayo. So, yan. So, ibabahan natin ng kaunti ang camera. Basta, para makita nyo. So, ngayon ang gagawin natin ay lang natin ang ating so, handa natin tinapay. Ihanda rin ho natin ang ating butter. Ang una ho natin gagawin ay bali ho, ano lang ho, paiinitin nyo ho muna to. At para ano, ganyan lang ho. Ito ang tinapay, ay ano lang ho dito. Sasawsawan ka niya. Basta ang masasabi ko ho, pag magluluto ay lagi maghuhugas ng kamay at nang hindi ho natin nakakontaminate ang ating mga pagkain. Ano ho? Ay basta hindi nyo makita ang mukha ko, mas gusto kong ipakita kung ano man ang niluluto ko. Yan. Tamang-tama lang ho ito. Isang malaking itlog na nilagay ko. Yan. Depende ho sa kung, yung iba ho gusto marami ang cinnamon, pero ako ho, tamang ano lang ho. So ito gawin ko dito sa bacon, patayin ko na muna ho, hayain ang maluto siya dito. Bago mamaya ho, papakita ko sa inyo kung paano ang ano.
hayaan yung malutong-lutong lang. Kasi gusto ko ng asawa ko ay malutong. So, bali ho ay, habang niluluto natin, mahinang apoy lang ho muna para ho magawa natin. Ganito ho ginagawa ko pag ako'y nagluluto. Paikot-ikot kasi magluluto pa rin po tayo ng itlog. Magalaw ang ating camera. Mahirap po talaga pagka walang nag-video sa atin. So, ang gagawin naman po natin ngayon ako ay gagawa ng scrambled egg. Bali ho ay nakakatuwa po dahil itong mga itlog ko ay hindi ko binibili. Ito ay galing sa aming backyard chicken coop. God is so good po dahil magki 3 years na po kaming may itlogan. So, ang gagawin natin, ilagyan na natin po ito. Sabi ko nga ho, itatabi ninyo ho ang itlog at marami ho kayo pwedeng paggamitan yan. Yun ho, pwede ho kayo dito magpaumpisa ng pagtatanim ng seedling, pwede rin ho. Na-try ko na rin ho yun. Yan. So, bali ho 4, hati na kami ng asawa ko. So, ang gagawin ko dito, itatabi ko muna bago sa kakuhugasan. Sa totoo lang ho, ako yung mahilig magluto, ay ang puso na namin din ay kanin eh. So, lalagay na natin ng kaunting asin. Lagi ko sasabi, Himalayan ho, mas healthy ho, kaunti lang. Kaunti lang nilagay ko. Saka lalagyan ko ng paminta. Lagyan ko din ho ng parsley flakes. Gusto ko may mga gulay-gulay, pero dried na ho siya. Tsaka chives. Ayan. So, ano lang natin ho. Halo-haloin lang natin. Salamat ho ng marami sa pagsubaybay nyo sa aking mga videos. At I really appreciate po. At yung gusto magpa-shoutout. Pasensya na ho kayo kung hindi ko minsan masagot ang inyong mga message, pero pipilitin ko ho kasi talaga pag ho ko'y busy. So ngayon naman ho, maggayat na tayo ng sibuyas. Kalahating sibuyas lang ho ang aking inilagay dito. Ayan. So, ganito kong ginagawa ko habang nagluluto. Naluto ko na ho yung bacon. Hahanguin ko na lang maya-maya para hindi siya lumamig. Yan. Technique pa na paraan lang ho tayo. Kamagugas na ho ako ng kamay. So, doon tayo sa pagluluto ng itlog. So, ito po ay dapat ay maano na natin. Sadya ko talagang dapat siya ay brown. Makakagin ko mo dyan, lalagyan ko mo pa kung sa ng butter. Para hindi mo siya dry. Kasi parang kakaunti lang nalagay ko ng butter. Siya dry naman. So, yun na ho natin to sa itlog. Galing naiinit ko ho. Minsan ho pagka mas gusto ko ang olive oil para mas healthy yan ho. Pero alam ko dyan sa Pilipinas ay mahal ang olive oil. Napainit ko na ho kanina pa yun. So, lagay na natin mga sibuyas.
So, ito ang ginagawa ko para ho yung mantika ng bacon ay hindi ay matitik po. Yan. Hayaan ko lang kung tumatik-tik. Bago, ito kung tinapay, balik-balikin mo. Ano, pero mahina lang naman ang ako nito para hindi, dahil nagluluto pa ho ako ng ibang ano. Yan. Lagyan ko pa siya ng kaunting butter. Bago, para lagyan na natin ng sinang. Bali, mahinang apoy lang ho ang apoy ko. Yan. So, ngayon ho, ganito ako pag nagluluto, sabay-sabay. Kasi, 4 naman ho ang burner para ho, ano, pagka, no, sabay-sabay maluluto, hindi lalamig. Inalis ko lang ang bacon at kailangan matiktik ho yung mantika niya. So, ilalagay na ho natin ang itlog. Yan. Napakasarap po ng may sariling itlogan kasi napakasarap po ng organic. Natin ho ang apoy. Hayaan nyo ho at marami ho akong alam na luto sa itlog na special ho. Ako lang ho minsan talagang tinatamad magluto. Kaya pagkagayon ho, asawa ko, cereal lang ang kinakain. Ano ho? Ay ako naman ho, ay pwede naman saba na saging lang. Habang ano ho, mahina ang apoy, para tapusin ho natin ang tinapay. Hayaan lang ho natin malungko yan. So, ang gagawin ko na ho dito sa tinapay, ay lalagyan ko na ho siya ng maple. Kung wala kayong maple, pwede yung honey, pwede ang pancake syrup. Gawin natin, balikin muna ho natin. Lahat. Madali na ho to. Ilalagay nyo lang ho ito pag alam nyo malapit ng hamuin. Ano ho? Ayan. Para lang ho ito mag-caramelize. Ayan. Ayan. Ito ay isa sa paborito ng asawa ko na luto ng tinapay. Lagyan ko pa ng kaunti. Kaunti lang ho. Ayan. Ayan. So, ang gagawin mo dito, balik-balikin na ho, para hindi ho masunog. Yan, kasi medyo ano na ho to. Bago ang gagawin ko dito, ay papatayin ko na ho ang apoy. Pero hayaan ko lang muna siya dyan. Alam niyo ho, sa pagluluto, diska-diskaptinan na ang ho. Ano ho? Sa tagal kong nangamuhan, ay nadami akong natutunan. Luto, paano mapapaalwan ng mga trabaho. Lalo kasi tayo nung tayo nangangamuhan, kailangan i-maximize natin ang oras sa mga bawat trabaho. Ano ho? Ayan. Ayan. Ayaw ng kailangan pa natin lutuin ng kaunti. Ayaw ng asawa ko ng malasado. Okay. Patayin ko muna ito. At may ipapakita pa ho akong isa pang ginagawa ko. Yung hong almusal ko. Tanggalin ko muna itong mga kalat natin. Tinapay.
Sabi ko nga ho sa inyo, sa magluto, kaya minsan ako tinatamad ho, ang maglinis ng kalat sa kusina. Dapat baga ito, magluto ka lang kahit isang itlog, ay ang kalat ng kusina, ano ho. Sige, isesave muna ho natin to. Isesave muna ho natin. Gusto kong papakita sa inyo, lulutuin ko ang aking plantain. Kung sa atin ho ay saba. Pero dito ho, ang plantain ay kita nyo gaano kahaba, parang talong. Na ho? Yan, saba ho ito ang lasa nito. Ano ho, sandali lang. Ang tawag ko ay plantain. So, ang gagawin ho, kukuha ng paper towel. Ano ho? Yan. Bale ho, itong paper towel ay babasain ninyo. Yung basang-basa, ano ho, yan, babalutin. Yan, babalutin mo, ano ho. At lulutuin ko, depende ho sa laki ng saging, 4 to 45 minutes, depende ho sa preference nyo. Pero ang tamang luto ho nito, katulad ho nito, ay gagawin kong 4 minutes. Microwave mo po siya. Habang minamicrowave ko, let's go po, i-prepare ko yung breakfast ng aking asawa. Ano ho? So, yan lang tayo. Yan ho ang naluto ko. So, ano po ay tatlong bacon. Yan. Hindi kasarap po nito. Kaya lang mo ako, ingat-ingat po tayo at hindi na tayo nabata. Tsaka dalawang tinapay. Kasi ho, pag kami hinaan-luto nyo, dapat ho ay pagkit ho siya. Yan. Bago, kukuhanin ho natin ang itlog. Sa kanyang almusal. Yan. Almusal. Honey, your breakfast is ready. Yan. Okay. Yan. Thank you, dear. Okay. At saka doon naman ho tayo. Doon tayo luto. Kukuhanin ko muna yung aking. Yan ho, ganyan ho pagka naalis nyo na. After 4 minutes, luto na ho. Yan. So, ganyan ho ang itsura niya. Parang inilaga. Ano ho? Ang kaibaan lang ho sa microwave ho, pagka tamang hinog ho, yung medyo lunok na siya, maganda-ganda. Pero pag yun ho, ang gusto ninyo ho ay yung hindi masyadong hinog, ay ang maisasuggest ko ay mabuti pang i-boil nyo. Kasi ho, ang microwave, pagka natagalan ho, makunat. Masal ni Batangueña Americana. Isang avocado, plantain, at saka ito. Iniiwasan ko lang mag-plantain dahil may nangyari sa akin na kailangan ko talagaan sa sarili ko. Namisa ko lang din naman nangyari. Kaya ayoko nung mangyari. Kaya tayo ho, binigyan tayo ng kaalaman ng Diyos. Kaya tayo ay dapat ay alagaan natin ang ating mga sarili. Iisa lang ho ang ating buhay. So,
ano ho, sa iyo na lang ho later at salamat ho ng marami at dito ko muna ho tatapusin itong part na ito. Ano po, salamat ho ng marami at kain po tayo. Almusal lang pa lang ho ito. Ano ho, bali ito ay brunch kasi kami po laging late kumain. Nakasama na ang lunch. Ano ho, kasi minsan tinatamad kami kumain ng sobrang taga. Maraming ho salamat lalo na sa aking mga taga-subaybay at sa mga magsusubok subscribe pa, salamat and kindly press the button and like and share na rin po. Ano po, at kung ano po ang mga comment nyo at para mapagmas lalo kung mapaganda ang aking video ay acceptable naman po at paano naman po para din po sa aking mga video. Salamat po ng marami at magkita pa rin po tayo at kakain mo na po si Batanggenya. Salamat po Lord sa biyayang ito talagang pagpapala niyo. Po, mapaalam muna po ako at God bless you all po. Ating lahat sa inyo, sa mga followers, subscriber ko po, salamat po ng marami. Ito po, kakatatapos ko lang po mag-brunch, kumain, kaya nagpahinga lang po tayo. At ngayon po ay medyo hindi maganda ang panahon, kaya siguro makikita nyo nakasombrero ako. At masyadong mahangin. Plano ko kasi magtanim. Ito ho, ito ang aking mga asa. Yan. Napakadami ho. Yan. Baka itatanong niyo ho, ako nagbibreed. Hindi ho. Yan ho ay sadyang mga pusa ko. Yan ho ay kailangan ho namin ng pusa dito sa aming lugar kasi ho marami ho ditong mga daga. Siyempre ho, malapit bukid ho tayo. So, kailangan natin ho alagaan ang ating kapaligiran. Ano ho? Dahil ho, pagka summer ho, lalo na pag summer, ay medyo marami ho ditong snake. So, ang gagawin ho lang natin, pakakainin ko sila. Excuse me, baby. Yan. Bali ho, ang pinapakain ko sa kanila, yun ho, mix ng mga salmon na bali cat food. Ano ho? Yan. Bago pag ho may mga special na natira sa bahay, ipinapakain ko din ho sa kanila. Kaya yan, ganyan lang ho ang aking routine araw-araw. At yan ho, ang dami kong pusa. Siguro yan ho, dati ay 3 po. Ano ho? Pati yung nasa loob. 4 ho ang nasa loob kong pusa. Yun ho ay mga inside cat. Hindi ho po natin pwedeng ilabas. At yun ho ay mga fix. Ano ho? Ito may kanya-kanyang pangalan pero ako'y nalito na sa kadamihan na ganito lang ho ang buhay ni Ana dito. Kaya salamat ho ng marami. So, pagkapakain ko ho, ganito talaga ang routine. Bali ho, 2 beses lang namin ho siyang pinapakain ang mga pusa. Ganito at medyo malamig pa. Sabi ko nga ho sa inyo, itong spring ay mix ho. Malamig na naman. Minsan iinit. Ngayon umuulan ho, kaya medyo malamig ho ng kaunti. Wala ho, i-update ko ho kayo doon sa aming nililinis na doon ho sa aking garden. Doon ho sa vegetable garden ko. Katulad ho na nasabi ko sa inyo, nililinis lang ho namin para next year ho ready for planting. Kasi ang gusto ho ng asawa ko doon, papatayin yung mga damo. So, bubombahan nyo ho ng lason. Pero, pakita ko lang ho sa inyo, at medyo malamig ho. Ay, medyo naambun-ambun pa ho. At nakakatuwa naman ho talaga. At talagang pinagbigyan tayo sa ulan. Na talagang yun ang pinagpipray namin. Dahil ho dito talagang madalang ang ulan sa aming lugar. So bali ho ang nangyari, ito natanggal ho na ng asawa ko ang mga post. Hindi ko lang ho na i-video kahapon dahil super busy ho. Yan, natanggal ko na ho, nailagay ko na ho. So ang ginawa ho ng asawa ko, ito hong asol, diga ito hinandinay sa ano lang ho niya sa bakod. Para patuloy pa rin ho naming magagamit. Ayan. Napaka talino ho ng asawa ko. Siya lahat ho ang gumagawa ng mga kaparaanan para umalwan para sa akin. Yan. So, yan ho. Kasi hindi ho pwedeng tanggalin. Kasi yung hose ho,
para doon, ipapakita ko ho, sandali lang ho. Yan, ay bago ngayong kahapon ho, hindi lang talaga ako nakapag-video. Ako'y nagtanim dito. Bali, ayaw ng asawa kong magtanim ako dito. Dati-rati ho, ito ang tinataniman ko ng mga ampalaya, ng mga, yun hong gumagapang, mga upo. Lahat ho kasi noong, bali pa 2 taon na ho kung hindi nagtatanim. Ngayon ho, kahapon, sinipag tayo at ayaw kong sayangin yung tubig ulan. Kaya ang ginawa ko, nagtanim ho ako dito ng, hanggang dito ho, nagtanim ho tayo ng garlic, bawang ho, ano ho. Yan, kaya may nilagyan ko siya ng pinakatanda hanggang saan. Kasi, nakabili ho tayo ay kailangan namang maitanim. Ano ho? Yan. Yan ho ay madali hong buhayin ang garlic. Yan. Yan. In-awi ko, meron ng improvement ho yan. Kita nyo iba, may suloy na. Kasi yun ho, ay nung binili ko, pinasuloy ko muna. Pero hindi lahat ay sumuloy. Ano ho? Kaya sayang naman ho pagkakataon. Kahit dahil ito hong aking garlic, nakakatuwa, hindi ko ho alam na ito palang garlic ay nabalik ho, bumalik ho siya ng, ang pagkakaano ko ho, November ang tamang pagtatanim, kaso nga lang ho, ay, last month lang ho ako nakabili ng aking pantanim, yan. Kaya masarap ho magtanim ng garlic. Sabi ko, paano babalik? Di ho ba, pagka ating inaani ay bunot lahat? Ay, ewan ko ho, napaka-miracle talagang ang creation ng Panginoon ay nakakamangha. Ano ho? Yan, katulad ho ng isang ito. Yan, item nyo. Kahapon ay maiksi pala ang siya. Kasi ho, sa totoo lang, ang tubig ulan ay napakaganda ho sa halaman. Ano ho? Kaya nga ho, ang ginawa ng asawa ko, bumili ho talaga siya ng ipunan ng tubig ulan na nilagay niya dun ho sa pinakaano ho ng tawag ba dito, alulod, ano ho. Pero dahil ho nagwinter, nabasag ho, ano ho. So ito ho ang aking may update ngayon at nakakatuwa ho. Dahil ito ho dati talagang punong-puno ho ito, bahay kubo ho talaga itong aking garden na ito. Pero ayaw pa tanimahan ng asawa ko, ito kaya lang ho ako nagtanim dito kasi ho, sayang itong aking bawang, sayang din yung nabili kong pantanim. So, yan lang ho ang pwedeng itanim para ho ito ay mamumo ng asawa ko. Natutuwa ho ako at 2 taon ko hong tiniis yan, hindi pa ho tapos yan. Bali umuulan, ang gagawin ho dyan ng asawa ko ay imomo, gagamitin yung pinakamalaki niyang mower. Yan. Yan ho. So, ito ho ang update ng aking garden. At nagagalit hong asawa ko. At ayaw ho akong palabasin ngayon. At naulan niya, ayaw niya ako'y magkasakit. Pero sabi ko, sa totoo lang ho, pag ako ho ay may tanim, ay gusto ko lagi makalabas at ma-check ko ang aking mga tanim. Yan. Kaya, kita nyo, di ka ho, pag ito'y nalinis, nakasarap ho ng pakiramdam at malinis. Ito hong kasamahan ito ho iba, mga bago pa. Mga bago pa ho yan. Ayan ho ay kahapon naghakot na ako. Baka bukas ko na hong gawin yan. Nilagay ko sa aking stock room. Kasi pwede pa hong gamitin. Dahil sa totoo lang ho, so may kamahalan din ho yan. So, ganito lang ho. Dahil sa totoo lang ho, minamadali ko ang paglilinis. At ako ho ay paalis. Paalis na naman ho, gagaod na naman si Batangge niya. At sana naman baga ang punta. Abangan nyo ho ang aking next trip. Kaya, pag ganito ho, na ako'y paalis, gusto kong tapusin ang aking mga trabaho. Dahil, iba pa rin po, na ikaw ang gumagawa. May naiwan pa pala ako din eh. So, nakakatuwa ho, at kahapon kahit pa paano ay, may nagawa tayo. Yan, ako'y papasok din eh, titingnan ko ang aking mga fruit trees. Di ka ho kasarap ng pakiramdam. Pag kayo may tanim na lagi nyo nakikita ang pagbabago, diga. Ito ho kasi, ang alam ko plum ho ito. Ito'y palbasa ho, may kulang sa tubig sa ulan, at saka may winter ho, ay ang bagal ho ng paglaki. 5 taon na ho yan. Yan. Ay okay pa ho itong isa, 5 taon na. Ang alam ko dyan ho ay 5 to 10 years bago mamunga. Ito naman ho ay peaches.
Hallelujah Lord, talagang hindi ako makawait. 5 years old na din po siya. Dati ho may cherry, kaya lang hindi ho nakasurvive sa winter. Yan. 3 bali ang peaches. Dati ho may mga puno ako dyan na 2 years old na apple. Kaso lang ho talagang hindi nakasurvive sa sobrang lamig. So, ipapakita ko naman ho sa inyo. Dagaho ikasarap ng pakiramdam. Masipag ka lang, ay dagaho magtanim ka lang, ay di kayo may maaani ho. Ano ho? Yan. Ito ay siguro magtataka kayo bakit may poste. Yun ho ay paggagapangan ng aking mga grapes. Yan ho ay ubas. Yan ho ang problema dito. Kaya ako nilagyan ng gapangan. Ang problema ho, kahit mataas na at humangin, napuputol. Pero salamat ho sa Diyos at buhay sila. Bali sila ay 4 years old. Yan, 4 years old yan. Ibig sabihin yan ho, mag-aano na ho sila. Basta i-update ko kayo sa aking mga tanim. Yan. Katulad ho lang nito. Oh, ito ho sinasabi ko sa inyo. Ang taas-taas na pag humangin ho ay nadadala. Pero buhay naman ho sila. Tingnan ko itong isa kung buhay. Buhay naman po sila. Ay naku, para itong isa ay naway makasurvive. Ano ho? Nako. Sa totoo lang, parang naputol. Nako. Sandali lang ho. At chichiking ko. Dahil ho, dito ang problema ay sobrang hangin. Nako, naputol. Nasaan na ang pinakasanga? Nasaan na ang pinaka-ano niyan? Nako, siya. Ito hong isa ay patay na ho ito. Kasi, naano na ho, naputol na. Dati-rato ho, ito'y madami. Kakalahati na ang natira. 12 o 13 na lang ang humpuno. Kaya sabi ko nga ho sa inyo, yan. Yan, buhay naman ho siya. Buhay naman ho, apple, ano yan, ubas ho yan. Yun ho ang problema dito pag uminit ho, ay, yan, kaya ako ho lagi. At saka ay yung halaman ho, ay lagi niyong kakausapin at bibisitahin din yan. Buhay naman ho. Nakakatuwa ho pag sila may bunga na. Yan, nakakatuwa. Nag-uumpisa na ho sila. Kita nyo. Yan. Na, parang ang bili namin ho dyan nung itanim namin ay $10. Pero ngayon parang nasa $15 na ho. So yan ho ang i-update ko ngayon. Na ito ho dati. Ako nagtanim ng mga melon, pakwan, pinagapang ko ho. Ang problema naman ho, nakabuhay. Ang kaso ho, ang kalaban natin mga creature, kahit lagyan ho natin ng electrified fence, ay hindi rin ho gaano mga ibon, tsaka yung mga maliliit na creatures. Yan ho. Yan ang hitsura. Ito ay pag namuho yan, parang ganito ho. Di kaganda ho pagka bagong tabas. Yan, ipinakita ko lang ho sa inyo. At gusto ko ang ganitong panahon para tamang-tamang magtrabaho sa labas. Kasi ako minsan nabuburyo ko na ho sa loob. Sabi ko nga ho sa inyo, baka next year ho bumalik na ako sa pagtatrabaho. Nakakainip din ho minsan dito sa bahay, Pero sabi ng asawa ko, ang dami nagmimithi daw ng ganitong buhay na sa bahay lang. Siya lang ang aking kasama. So, marami pa hong trabaho dito. Tayo, pakainin muna natin ho ang ating mga alagang manok at bibi. Dahil plano ko ho ngayon ako'y magtatanim ng kaunti at sayang ang ulan. Ay siya, abangan nyo lang ang aking mga videos. At dito muna tayo sa labas magtatrabaho. Halina, samahan nyo ako magpapakain. Hello po ulit. Inilagay ko na ho sa aking stand at ang gamit ko ngayon ay cellphone. At dahil po ang hirap pagkayong aking GoPro. Kasi ho ay wala akong video sa atin at plano ko magtanim. At ituturo ko sa inyo at papakita ko sa inyo yung aking mga tanim na sibuyas noong ilang araw o nakakaraan.
fertilizer ho, yun yung para makatulong para sila yung mag-itlog. Ano ho, dahil sinubukan ho namin hindi sila bigyan, ay talagang slow ho ang kanilang pangingitlog. Medyo, ano lang ho, mga kulang-kulang na 24 ang isang, hindi ko alam kung 20 pounds. Ano ho, at ang asawa ko nabili. Ay siya, bibigyan ko siya lang ng isa nito. At saka isa ho noong grains. Ano ho, sige, samahan nyo lang ho sa Batangan niya Amerikana. Palo, isa laang. Yan. Palo, sadya ho silang may pakainan doon. Ay naulan ho, ay baka tubigin. Kaya tama lang ang nabigyan na lang ho para yung everyday na pakain. Balo ho, ay isang beses lang ho namin pinapakain sila kasi sila naman ho kasi, di ba alam niyo mga ano, kumakain ng mga tawag din yung mga kulisap. Yan. So, ang kagandahan ho dito, kaya ang aming barrel ay lock. Kahit umulan ho, ay hindi mababasa. Yan. Ganyan. Kita nyo ang aking buhay dito. Yan. Bago bigyan ko sila itong grains. Ito ho yung grains. Para doon ho sa dito napanood yung isa kong video. Yan ho. 5 klaseng grains ho yan. Iba-iba. Samahan niyo ho ako, tingnan natin kung may itlog. Samahan niyo ako, tingnan natin kung may itlog. Sabi ko nga sa inyo, ako'y nagamit ang pangkipit at medyo ho malayo, mahirap maabot. Ano ho, dalot ako ang nakuha. Tingnan natin. Oh, kita nyo. Kakaiyamutuan rin mga itlog. Ari, pagkakalinis namin, ay bakit baga naman ang itlog ang hitsura. Kaya ang aking mga itlog hinuhugasan ko. Yan, kita nyo ho. Yan. Yun. Lalo ho ngayong naulan, ay di kaputik ho doon sa kanilang pakainan. Ay di pagsampa ho dito sa kanilang nest, ay di putik. Ay siya, dahil hindi ko dala ang aking basket, ay kukuhanin na rin ho natin. Kita nyo dito. Sinisipit lang ang itlog. Welcome, welcome. Yan ho, oh. Malalaki ho ang itlog. At saka ako'y natatawa. At itong aking mga bibe ay doon ho rin nangingitlog. Aba, ay sabi ko sa nakatali, kalaki-laki mo. So, sandali lang ho. Panoodin ninyo ako. Talagang grabe ho ang trabaho ho dito ni Batangan niya Amerikana para makita ho ninyo. Ano ho? Yeah. Papakita ko para makita ninyo. Akin nakukuha. Nakakaiwan eh pagkakalinis ho ay yan. Talaga namang
Lord. Ay, nakakatuwa talaga pagpapala ako ng Diyos. Ay, kay puno ho ang aking lalagyan. Aba, ito mamaya babalik pa ho ako at ito ho mayroong pang kasunod. Hindi ho, sa ano ko iba-ibang oras sa kanilang pangingitlog. Ano ho, ay kaya ako natatawa ay dati sadyang noon hong bukas pa ho itong malaki, doon ho nangingitlog ang aking mga bibe. Ay kaso nga ho, ay dahil ang amin ho roofing ay net ho ang aming roofing ay nasira ho ng bobcat. Nakain ho, hindi namin alam na kaya pala unti-unti na nauubos ang aming mga manok ay siya ang nakain dahil minsan ho ayaw maniwala ng asawa ko. Ang sabi ko sa asawa ko, ikaw ay magmatyag diyan sa gabi at talagang merong nakuha ng ating manok ay ayaw maniwala. Ay dahil siyempre araw-araw kong binibilang aking mga manok. Aba, ay noong siya ho ay dumungaw sa bintana ay nakita ang bobcat may bit-bit na manok. Oh, anong sabi ko? Ay sabi ko na sa iyo ay hinintay mo pang maubos ang ating mga manok. Ay talaga namang ay sa totoo lang ho. Ito hong aming mga pinaumpisang manok ho. Ito in-order pa namin ho sa Aywa. Medyo may kamahalan din ho. At ito hong breed namin ay medyo magagandang breed ho. Bali ay may Leghorn, may Bardrack, may Jersey Giant. Yun hong Jersey Giant, yun ho ang kilo na sa karne ay 15 to 20 pounds. Meron daw kaming Rhode Island. So, nag-ano din ho kami, nag-hatch din ho kami, at sa totoo lang, ang dami ng hatch namin, ay dun ho sa aming hinat sa ay iisa na lang ho ang natira. Ayun ho ay 15, dahil nga ho nakain ng bobcat. Tsaka may isa pa ho yung raccoon, at tsaka yung isa pa ay skunk. Kaya ho dito, ay pag ho kayo nandito sa Kabukiran, dito ho sa Amerika, dito nyo ho makikita lahat ng klase. Hayaan nyo at pagka ibibidyo ko ho, mga deer, skunk, raccoon, possum, coyote. Yun hong coyote, yun ho ay aso na mabangis na aso na kumakain ng mga baka nila. So, pag yun ho, yun ho ay minsan ay hinahantin at pinapatay. Ano ho? At saka yun, minsan rin nakakita ko, may nag-hunt ho ng coyote, yung pala hong skin noon, ibinibinta nila. Kaya ako'y natutuwa, dito ho na ako'y dumating sa Amerika, ay ako'y bundok na bundok, ay ako'y, siyempre ako'y lumaki sa bayan. Aba, sabi ko, mayroon palang mga garning mga hayop. Kaya sabi ko, Diyos ko, salamat ng marami kahit yung deer. Di ka ho pagkapasko lang at nakikita natin pag yung doon kay Santa Claus ay dinuhoy ako pa ang nakatay ay di kay sabi ko nakakatuwa talaga ang pagkakataon at talaga itong pagkapunta ko sa Amerika. Dahil dati ho sa bayan nakatira ang asawa ko sa bayan ay ibinenta na ho yung bahay doon at di na bumili at mas gusto niya ang malaking lugar at saka tahimik at saka isa nga ho ang gusto ko magtanim maglagay nga ng chicken coop kaya sinunod din ho niya ako kaya nakakatuwa ho basta ako'y samahan niyo ho. At lagi ako nagpapasalamat sa aking mga followers, sa mga subscriber. At saka please kindly share at para mas marami pa tayong mapasaya. Ano ho? At sana napapasaya ko kayo. At marami pa ho akong i-share sa inyo dahil sabi ko nga ho sa inyo, ako sa Facebook dati, na marami rin ho akong nagawang video doon. At 2 taon na ho yung nakakaraan pero dito na ako sa YouTube nagda-download. Sa ang hinihingi ko lang ho, pagpaunamanhin po sa aking mga kung minsan ho na nagugulang kayo sa video ko, ako'y talagang minsan ho ang mag-edit, ako'y liwag na liwag. Ano ho? So ang gagawin ho natin ay pwede naman ho dito muna ito. Ang mangyayari ho dito, ito hong itlog, mas maganda hong hindi hinuhugasan para magtagal ho kahit hindi ilagay sa ref. Pero dahil nga ho ito ay madumi na, dahil nga di ba kita niyo ang putek, kaya huhugasan ko ho yan. Dahil sa totoo lang ho, ako'y may sadyang pinagdadalhan na restaurant. Ay ngayon natuwa nung ako'y tumawag at napatigil ho ng ilang buwan nga. At dahil nga pag winter ho, ang napansin ko'y na hindi sila nangingitlog masyado. Pang araw-araw lang namin. Ay ngayon natutuwa ako at bumalik na naman yung sigla nila sa pangingitlog. Ay di yun ho, ay bukas i-deliver ko at ipapakita ko saan ko baga dinadala ang aking mga itlog. Ay doon ho, minsan naman ho may na-order. Ang kaso ho ay pag malalayo ay mahirap. Basta ho marami pa ho kayo
matututunan sa akin at ito ho lalo itong bibe. Ipapakita ko ho sa inyo paano baga gumawa ng salted egg ho. Ayun ho, isa ko rin pinagkakakitaan noon ho. Ang ginagawa ko ho, dati ho na-harvest ho ako ng 2 hanggang 3 dosena. Dati ho, ay di siyempre sa daming iyon ho, iipunin ko ho yung mga 2 weeks para gagawin kong itlog na maalat. Para isahan ho. Kasi itong aking paggagawa ng itlog na maalat, marami akong natutunan. Na iyan pala hong itlog, para maging malangis-langis, iyan pala 6 to 7 hours lulutuin ng ang-ang. Abay sa nga naman. Ay kaya nga lang ang problema, ay lugi pa ay dahil sa gas. Pero dahil ho ngayon ay tag-araw na naman, ay di tamang-tama ang kahoy. Kaya ho yung mga kahoy, ay dito naman libreng-libre ang kahoy. Ay di gaho. Kaya hayaan nyo, papakita ko sa inyo, marami ho kayong matututunan pa do sa aking mga bagong subscriber at mga followers. Gusto ko ho ako yung aking videos ay meron kayong matututunan. Ano ho? Ay siya, tayo ho nalalim ang gabay. Talaga namang. Dito ho ay mag-aano pala, mag-aalas 12 ho ng, mga alas 12:30 ho ng tanghalay. Ay kita nyo pagkakaitim ng kalangitang iyan. Kita nyo ang kalangitan na iyan. Ay madilim ho. Ay ang asawa ko ako'y tawag-tawag, saan daw ako pupunta? Sabi ko, ala, sa garden. Ako minsan ay mas gusto kong itong aking oras dito ay may makabuluhan. Ano ho, kaysa lagi tayo nasa internet. Dahil ho ako sa totoo laang, sa gabi ho, ang aking ginagawa ay Bible study ho tayo. Kailangan ho nating, tayo ho inatanda na, ay bigyan ho natin ng oras ang Panginoon. Ano? So, ang gagawin ko muna ho dito, ilalagay ko muna dito ang itlog. At ang bala ko ay aking magtanim ng kaunti at sayang ang ulan. Ano ho? Naku. Sige, ako hintayin nyo ho dito. At ako ho ay papatayin ko lang ho yung yung i-off ko lang ho yung electricity doon ho dito sa wire. Baka ho ako makuryente. Ano ho? Sige, hintayin nyo lang ho ako. Tara, samahan nyo si Batanggay niya Amerikana sa kanyang pagtatanim ho. Ito ho isa totoo lang. Yan. Napatay ko na ho ang power ho daon. So, ang gagawin ho natin ay atin muna ho itong aalisin yan. Ito ho yan. Ganyan ho ang ginawa ng asawa ko. Yan. May lock. Ganyan ho anong pagka-lock bago yan. Yan o, di kalaki ho nito. Ito ho noong bali ho dati, ang aking mga manak ay 65 at ang aking bibi ay mga 35. Ano ho? Kaya sila ho, yan dyan ho, gala doon. Na ito ho dati, ito ho dati, ay may binutasan ho ng asawa ko. Yan. Ito ay binutasan para makapasok sila. Pero isinarado nga ho uli. Yan. Ito ho ay buong area ho ay electrified ho yan. Kaya para ho hindi ba sa mapasok na maliliit na creature. Ano ho? Yan ho. Yan ho ang naitanim ko nung isang araw pa. No? Yan. Yan ho siguro itatanim nyo, sibuyas. Pero ako'y nag-aalala. Yan, sibuyas ho. Mahigit hong mga kulang-kulang na 200 ang puno. Red at white onion ho. Yan, yan. Yan. Ang nakaka-worry lang ho ngayon, pag sobrang ulan ho ha, ang sibuyas ho ay hindi pwedeng mababad at pwede hong mabulok. Ano ho? Pero siyempre ho, ako'y hindi ko naman ho hawak ang panahon. Siyang gagawin ko ho ngayon, di ako may sibuyas na, ay bili na bili ng asawa kung wag ako magtatanim. Ay alam nyo gaho yung pakiramdam na sayang ho, ano, siya kukunin ko muna yung bag na aking na itatanim. Ako magtatanim ho ng tigkakaunti. Ako nakapagtanim na ng mga tawag doon. Ng kalabasa, ng ano man tawag doon. Basta may mga naitanim ko na isang araw. Ay ngayon ho. Ito ay rosemary. Ito ang isa sa spices na paborito ko dahil ito lagi kong ginagamit lalo na pag ako magluluto ng manok. Ano ho? So ilalagay lang ho natin dito. Basta, ang aking ginagawa na lang ay ipapakita ko sa inyo ha, yan. Para medyo yan. Para kita nyo ho ang aking ginagawa. Ano ho? Bababa natin ng kaunti. Yan. Basta ang hiningi ko, ipagpasensyahan nyo na ang video ko ho. So, bali ho yung
soil. Pero hindi ko naman pagka ito kailangan ko lang pag raised bed ho, pagka yung lalagay ko lang ho sa container. Ano ho? Ay bili ng asawa ko kung magtatanim. Pero ang tataniman ko lang ho yung mga gilid. Ano ho? May dealer kami, kaya lang sa totoo lang ho, hindi alam ng asawa ko ako yung nagtatanim ngayon. Sabi ko lang pupunta ako ng garden. Magdudukal. Wala naman, sabi ko nga sa inyo, dito sa Amerika, dapat masipag tayo. So, ang gagawin ko ho, yan. Naalis-alis ko yung mga ano. So, paano ko nagtanim na din eh. Naku, ang aking asawa. Nandiyan ako ang aking asawa, mapapagalitan ako. So, yung kamatis. Dito. Napakabait. Yun ho eh. Sa totoo lang ho, kung alam niyo lang kung magkano naggastos namin dito sa paglalagay ng chicken coop. Tsaka ho doon ho sa garden ko. Ang asawa ko, ang tipong gusto niya lagi akong napapasaya. Lalo't alam niya kung para sa pagkabutihan ho namin dalawa. Ano ho? Yan. 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 Ito eh, bumili na ako. Ang hirap ho ding mura lang naman ito, $7 lang ho. Yan. Ito ho ano na, hanggang summer na ho ito. Nalaki ho ito. Saka lang po ang asawa ko. Yan, itatanim ko ho din eh. Yan. Oh, one down! Nakaisa na ho tayo. Buti na lang at ako'y may stand na ho. At lalapit natin nang makita ninyo. Yan. Yan. Ngayon ho, ang ating isunod na itatanim, maglalagay din ho ako din ng kamatis. Kasi may kamatis na ako din eh. Ano lang ho, doon kayo magkalin lang ho natin. Okay. Sa totoo lang ho, ang kamatis ho, ito ho ako sadyang meron ako inilalagay, parang treles. Ay, nabagsak din ho, kaya ang ginawa ko, dapat ito talaga ang kamatis may hihiligan. Yung meron hong wall. Ano ho? So magtatanim tayo ng kamatis. Yan. Sa totoo lang ho, dahil ako last year hindi ho nagtanim, siguro mapapansin nyo ang dami ko hong seeds. Hindi ho kayo maniniwala, itong mga seeds na ito, galing ho sa dati kong garden. Kaya nakakatuwa ho. Isipin nyo, may mga binso yan, iba-ibang klase. Oh, may big tomato. Kaya sasabihin ko sa inyo, kung tayo masikap at masinop, ako ang taong masinop. Kaya, lahat naman ho ng mga Pilipino, halos lahat ng Pilipino ay masisinop. Ano ho? So, ang gagawin ko doon, ako may pantanim ho din eh. Marami akong pantanim. Meron akong sili. Meron din ako mga seeds pero ito yung mga nabili ko ho noon. Meron din tayong lima beans, yung patani, kung tanagin. Meron din ho akong pakpachoy o kaya ay ano ho, yung ano bang tawag doon? Pechay. Tsaka ito ho, beans. Yun na marami na akong nakuha. Tingnan ho natin.
At ito ang gagawin ko ho dito. Ito ho sa gilid ko lang ang mga itatanim sa may mga reles ho. Kasi ho, ayaw ho ng asawa ko at ito ho imomo niya. Ano ho, hayaan nyo, sabi ko nga sa inyo, basta lagi nyo akong panuuday at makikita ninyo. At ang sarap pagka mag-harvest na ho. Yan. So ang gagawin ko ho dito, hindi ho pwede doon sa area na yon. Ano ho, kasi ho, ang sabi ng asawa ko, minsan bubuksan niya, ay hindi ho pwedeng malapit na matutukan ng mga manok. Ano ho? Kaya medyo ang gagawin natin ay lalayo-layuan natin. Doon ho sa kabilang iyon. Doon tayo. Doon natin ho itatanim sa mga side na yan. Yan. Dahil ngayon ho, hindi pa masyado hong madamo. Na ganun na ako, sobrang tataas ang damo. Kaya dapat ho ay wag kung tataniman at magagalit ang aking mahal na asawa. So, ang gagawin ko ho din ay kamatis muna. Dahil may kamatis na akong isa. Ano ho? So, ang itatanim natin kamatis. Ako meron na ang... Okay, ito ho. Sandwich slicer, malaki itong kamatis. Ako ay meron ng naitanim na nag-ano na ho, nag-i-sprout na doon sa aking paso. Na iyon ho, ay ano, hahayaan ko lang doon. Saka ko ililipat kasi ho, alam nyo gaho. Ito hong ganito, pag napalaki nyo ho, minsan ay nai-stress. Kaya mas maganda ho, kung kayo magtatanim yung diretsuhan na. At nang hindi nyo na ililipat, ano ho. At siguro itatanim nyo, itong aming lupa dito ay mataba. Tsaka kung kailan ko lang ng pataba, ako yung maraming chicken manure at saka cow manure. Kita nyo ang aking maraming bakahan dito. Pero hindi ko na ho kailang gawin kasi nga ho, mataba na ho itong lupa dito. Ano ho? Kasi itong, lalo ho doon sa garden ko, ang naubos kong mga potting soil ho doon. Alam nyo, nabibiling potting soil, may mga fertilizer na ano ho. Ay, sobrang dami ho. Grabe. Pero nakakatuwa naman. So, kita ninyo ha. Magkano ang bili ko din eh. Ari ho ay nagkakahalagang $3. Pero ipapakita ko, ang laki ng balot ha. Papakita ko sa inyo ang laman. Yan. Naku po. Wala pa atang 10. Yan. Yan lang ho ang laman. Yan. Naku. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20 pieces ho. O, di ka? Ang problema ko sa ganito, hindi natin alam kung ito meron ng palya, napapalya. Alam mo sa Tagalog yung palya, hindi ho na nabubuhay. Ano ho? Sige, itanim lang ho natin. Meron na tayong tanim. Madali lang kung magtanim. Siguro mga 2 weeks, meron ng improvement yan. Basta i-update ko kayo. Bago, di tapos na tayo doon. Doon ho tayo sa kabilang area. At, kasi kamatis ho, ang kamatis ho ay wag, siguro sasamahan ko man siya ay dito sa unahan ay katulad ho ng talong. Kasi ho sa tutulang, ang kamatis yan ho ay pataas ang pataas. Pero yung kamatis naman ho ay pinuprune. Kaya kayo na lang ang mag-aalaga. Ano ho? Kakatuwa ang aking mga sibuyas. Ay, nako. Ang sibuyas ho, ano ga, April, mga ano ho, September, October, ay pwede nang anihin ho. Depende ho, tingnan natin kung mabubuhay. Kasi ho, ang balita ko ay puro ulan. Nakakatakot ho. Katulad ho nung una. Sabi ko nga ho sa inyo, kung kayo follower ko ng Facebook, ay hindi ko na ho maano yung mga videos. Matutuwa kayo sa lalaki ng mga carrots. Lahat ho, naku, pagka halimbawa ho na-retrieve ko yon, i-share ko ho para makita ninyo. Baka sabi naman nyo, kayabang naman ni Batanggay niya. Hindi ho. At ako ho, sa totoo lang, ako hindi ho magsasabi ng hindi katotohanan at ayaw kong mapahiya. Alam nyo, mga Batanggay niya, ay nako, ay
Mawala na lang ng pera, wag lang humayama, mawala ang yabang, sabi nila. Pero hindi ho, biro lang yun. Yun ang kasabihan, mawala na ng pera, wag lang yabang. Yun ay kasabihan lang na ano lang ho. Yan, dito ho, ako yung nagtanim na ng mga ano. Yan, kita nyo, mulan. Ako yung nagtanim din ho ng ano. Nagtanim ho ako din ng mga tawag dito, mga kalabasa ho. Tay, titingnan ho natin ano. Ako siguro ay pababain ko ho itong aking kaya lang ako. Ano? Para mas maganda ano ho. Paan ko ng aking stand ano ho para makita niyo habang ako nagtatrabaho. Yan. Ito ho. Dahil humula ng malakas. Kanya ang tinanim ko na bulwak. So, itatanim lang ko natin ulit. Dito ho sa totoo lang, sa Amerika ho, maraming opportunity, masipag laang ho kayo.